Magsitayo po ang lahat. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, tingin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating pong Jesus Nazarenong muling nabuhay, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Happy Easter po sa ating lahat. Patuloy nating ipinagdiriwang ang dakilang tagumpay ng Diyos, ang muling nabuhay na Panginoon. At sa mga pagbasa, maririnig natin ang pagtawag niya kay Saulo na siyang naging si Apostol Pablo. Pagdasal po natin ng lahat nating mga taglay-taglay ng mga intensyon, ang mga taong pinangakuan nating ipagdadasal, at ating mga personal at pamilyang kahilingan at pasasalamat, ang kaligtasan ng lahat sa tumitinding taginit ngayong tagaraw, ang pagtatagumpay ng kapayapaan sa buong daigdig at ang biyaya ng magandang buhay sa kabila ng pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Upang tayong lahat ay lubusang mabiyayaan ng Panginoon, hingin din natin na tayo mapatawad sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa aming pagkilala kay Jesus na iyong anak, na para sa amin nabuhay ng tunay. Kami naway maging kasalo niya pakundangan sa pag-ibig ng Espiritong kanyang dala, sapagkat siya ang namamagitan
magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yun, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matatagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano pat nasubasob siya. At narinig niya isang tinig na nagsalita sa kanya, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" "Sino po kayo, Panginoon?" tanong niya. "Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig." Tungo sa kanya. "Tumindig ka at pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin." Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makita sino man. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya't siya'y isinakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. "Ananias, ano po iyon, Panginoon?" Tugon niya, "Pumunta ka sa kalye, matuwid sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalan Saulo." Sabi ng Panginoon, "Siya'y nananalangin ngayon." Sa isang pangitain, nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, "Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihan galing sa mga punong saserdote, upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. At ipapaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin, alang-alang sa akin." Pumunta nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. "Kapatid na Saulo," wika niya, "pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na napakita sa iyo sa daan na ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw nakasakasama ng mga alagad sa Damasco.
Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos, wika niya. Ang salita ng Diyos, Salamat sa Diyos. humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukos sa ati dakila at wakas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Magsitayo po ang lahat. Sa katawang aking hain ay nananan sa akin. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong may bibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Ang tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang, namatay sila bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Happy Easter po sa ating lahat. Magandang hapon din po. Maraming salamat sa inyong masigasig na pagsasabuhay ng panatat, pananampalataya sa kabila ng kasagsagan ng init ng araw, ng tag-araw, at ngayong tayo po'y nasa bakasyon. Wala po ako last Friday dahil annual retreat po namin, kaya't ngayon lang ako nakabalik after Easter sa piling ninyo. Kaya't babawi po tayo
ngayong tayo'y nasa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay, buhay na muli ang Panginoong Jesus Nazareno, atin siyang pasalubungan ng ating masigabong palakpakan. Napakaganda po ng ating mga pagbasa na paghahanda sa mga darating pang linggo, ang linggo ng Corpus Christi. Kaya't may panahon para sa ibang araw at ibang linggo ang ating ebanghelyo. Kaya't itutuon natin ang ating pagninilay sa unang pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol na naglalaman ng pagkakahirang kay Pablo, ang apostol ng Panginoon sa mga hentil. Tayo po'y merong kapistahan tuwing January 25, the conversion of St. Paul. Yan po ang kapistahan ng unang pagbasa na tuwing ika-25 ng Enero, ipinagdiriwang natin ang pagkahirang at ang pagbabagong buhay ni Saulo na naging si Pablo nang siya'y tawagin ng Panginoon sa Damasco. At kapansin-pansin sa pagkakatawag ng Panginoon kay Paulo na dating si Saulo, ang naging daan ng kanyang pagbabagong buhay ay walang iba kundi ang mga tao. Mga tao na gusto niyang patayin, ang dahilan kung bakit siya'y patungong Damasco. Gusto niyang ubusin, gusto niyang itumba, gusto niyang iligpit lahat ng mga naniniwala kay Kristo dahil para sa Kanya wala silang karapatan na mabuhay sa mundo. He is an annihilator of Christians. At yun ho ang Kanyang layunin na ubusin, ligpitin ang lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo. Kaya't nung marinig niya na ang mga Kristiyano na sumasampalataya kay Jesus ay nasa Damasco, siya'y patungong Damasco upang lahat sila ay itumba. Ang nangyari, sa kanyang hangarin sila'y iligpit at itumba, siya mismo ang tinumba ng Panginoon. Sabi ho nila, nakasakay daw sa kabayo. Pero wala hong nasusulat. Ngunit nang si Saulo ay patungong Damasco, liwanag buhat sa langit, ang sa kanya'y sumilaw at tumawag pansin at narinig ang tinig na nagsasabing, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sino bang inuusig ni Saulo? Kristiyano. Kaya maliwanag sa pagpapakilala ng tinig na walang iba kundi ang Panginoong Jesus Nazareno, iniuugnay, kinikilala ng Pong Jesus Nazareno na siya ang inuusig, siya ang pinahihirapan, siya ang dumadanas ng pagsubok sa lupang ibabaw. Na sana para ho sa atin, sa kapanahunan natin ngayon, ito'y napakagandang paalaala na the Lord identifies Himself with us. Kinikilala ng Diyos na siya'y kasama natin. Nagpapakilala siya na siya'y kasama natin, lalong-lalo na sa mga panahong tayo'y dumadaan sa butas ng karayom sa matinding pagsubok. Tulad ng pagpapakilala niya kay Saulo na naging si Pablo. Bakit mo ako pinag-uusig? Na napakagandang isipin, hindi lang niya ipinagtanggol ang mga inuusig, kundi ninais din niyang iligtas ang tagapag-usig. He could have been one-sided, na tinumba mo mga Kristiyano, itutumba kita. Gantihan, no? Getting even. Pero hindi ganoon ang Panginoon. Wala siyang paniningil, wala siyang panunumbat, na mismong ang taong naging dahilan ng kapahamakan ng ibang Kristiyano, ang siya pang tinawag niya upang siyang maging dahilan ng pagbabagong buhay at pagliligtas sa iba.
Natiyak sa ibang mga Kristiyano, nagtaka sila. Bakit siya? Siya itong maraming pinatay sa ating mga hanay. Siya itong maraming lupig. Binalak nga niya na tayo patayin, tapos kasama na pa natin ngayon. Baka pati tayo ubusin. Ngunit napakahiwaga po ng pamamaraan ng Panginoong muling nabuhay. Ang pagbabagong anyo at pagbabagong buhay, pagbabalik loob ni Saulo ay naisakatuparan sa tulong ng mga taong pinag-uusig niya. Natutunan niya ang pagiging Kristiyano mismo sa mga taong inuusig niya. Sila na mga inuusig niya ang nagturo at naglapit sa kanya, kay Saulo, sa buong pamenang Kristiyano. Hiwaga, milagro, katakataka, na siya palang ipinapahamak niya, sila pang magliligtas sa kanya. Ganyan po ang pagkilos ng Diyos. Sadyang di natin ubos maisip, di natin maunawaan, sadyang may hiwaga ng kabutihan na ang Panginoong muling nabuhay ay hindi bumabalik upang maningil, hindi upang gumanti, kundi upang iligtas ang lahat, maging silang naging tagapagpahamak. Kaya ito po'y aral sa atin na sana'y kilalanin natin ang bawat isa sa ating paglalakbay. Kahit sabihin natin, pahamak yan, Father. Ayokong kasama yan. Marami nang ginawa yan sa aking masama. Who knows? Baka siya pa nga po ang mag-aakay sa atin sa kabanalan. Tiyak meron ho tayo masasamang karanasan, masasamang experience, di kagandahang naranasan sa mga tao in one way or the other. Ngunit, hindi po ito dahilan upang sila'y ating ikahon o tawaran na hanggang doon na lang sila. Na tulad ng ginawa ng Poong Jesus Nazareno, si Saulo na dating tagapagpahamak, tagapag-usig ng mga Kristiyano, siya pang naging maaasahan niyang tagapagpahayag ng mabuting balita sa mga hentil. In fact, ang bagong tipan, karamihan sa mga aklat ay sinulat ni San Pablo. Bumawi si San Pablo at pinatunayan niya na hindi bigo ang Diyos. Ang Diyos na tumaya sa kanyang ikaliligtas at ikabubuti ay hindi nagkamali. Sa tulong ng mga taong pinahamak niya noon, na ngayon siyang naging tagapagturo niya sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya ito ay nagpapaalala sa atin na sa ating pong paglalakbay sa buhay, ipagpasalamat natin ang bawat isa. Bagamat ngayon, wala silang ambag, sa halip dulot pa'y sakit ng kalooban, tayo ang napapahamak, tayo ang iniiwan, tayo ang minamasama, tayo pa ang mali. Baka sila po ang nag-aakay talaga sa atin sa kabutihan, sa pagpapatawad, sa pag-unawa, sa pagtanggap. Na tulad ng ginawa ng Panginoon kay Saulo, na siyang naging tagapag-akay ng mga Kristiyano. Hingin po natin na tayo rin ay maging katulad ng ating Poong Jesus Nazarenong muling nabuhay, na ang lahat ay magiging daan ng kabutihan at kaligtasan kahit silang masama sa ating karanasan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid,
ibinigay sa atin ng Diyos Ama ang kanyang anak na si Jesus bilang tunay na pagkain at tunay na inumin sa hapag na ito. Hilingin natin sa Kanya ang lahat nating mga pangangailangan sa ngalan ni Hesukristo, ang tinapay ng buhay. Ang ating tugon sa bawat kahilingan, Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang simbahan, naway lumago sa pagpapahalaga sa Eukaristiya bilang tinapay ng buhay sa pamamagitan ng mas mataimtim na pagdiriwang ng banal na misa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Bilang isang pamayanan, naway hindi natin ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya, bagkus higit na manalig sa Diyos araw-araw, kahit sa ating mga kahirapan at pagdurusa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumago sa mga biyayang dulot ng patuloy na pagtanggap ng Eukaristiya. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga may sakit, naway palakasin ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikipag-isa ng kanilang mga paghihirap sa pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga mahal natin sa buhay na yumao, naway magkamit ng buhay na walang hanggan na ipinangako ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo, at ipag-adyanawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan at daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ipagdasal din po natin ang biyaya ng ulan at maginhawang kapaligiran sa gitna ng matinding tag-init at tag-araw. Pagkalooban mo rin po ng sapat na pagkain at biyaya ang bawat tahanan at hapagkainan. Ilayo mo po sa kapahamakan ng mga naglalakbay ang aming mga mahasabuhay sa gitnang silangan at silang malayo sa aming piling. Para sa kanilang lahat, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Sa katahimikan, pagkatiwala natin sa Diyos ang iba pa nating personal at pamilyang pangangailangan. O Diyos, amang makapangyarihan, Ikaw ang Panginoong sa aming gumagabay, tulad ng pag-akay mo kay Saulo na naging si San Pablo, akayin mo rin kami sa aming mga pinagdadaanan sa kasalukuyan upang kami sumapit sa biyaya ng masaganang pananampalataya at buhay. Sa ngalan ni Kristo, nabubuhay at nagahari, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong pinagdarasal, ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyurisan ng kalugdan, at kami ay gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan, sa ngalan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin, itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang tagumpay ng Mesiyas, ang maamong tupang tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong minamahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo ay naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan ko. Osana, 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 sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Osana, 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 sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad ng sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad ng wika, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Na namatay ang iyong
anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose, na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo at kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, kasama na si San Pablo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayong lahat ay naging magkakapatid dahil kay Hesu Kristo. Kaya't samahan natin siya sa pagkilala sa iisa nating Ama. Sa langit na, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Ito sa lupa para ng sa langit. Ikan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para napapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat
Hinihiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoong muling nabuhay ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ating pagsaluhan ang bigay niyang kapayapaan. Peace be with you. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito si Jesus, ang pong Nazarenong muling nabuhay. Mapalad tayong lahat, natutulad sa Kanya, hatid ay kapayapaan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Ang The Nazarene Catholic School, paaralan ng Basilica Minore at Pambansang Dambana ng Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mga mag-aaral mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2026-2027. Para sa lahat ng mag-e-enroll na grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro para sa taong 2025-2026. Mayroon ring academic discount para sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10. Mayroong matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy nilang matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod po rito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll sa The Nazarene Catholic School ng libre. Ang paaralan ay matatagpuan sa R. Hidalgo Street, Quiapo, Manila. Malapit po sa dating MLQ University at Holy Face Convent. Ito po ay bukas mula 8 ng umaga hanggang 4 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page. Para sa iba pang tulong pang edukasyong pinansyal, deskwento at mga scholarship na maaaring matanggap mula sa paaralan o sa ating simbahan, maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero: 8244-5609-0966, 211-2152. Maraming salamat po. Mga kadeboto, mabibili po sa ating Pilgrim Center and Souvenir Shop ang mga imahe ng Poong Jesus Nazareno at aklat dasalan patungkol sa Poong Jesus Nazareno, English or Tagalog, at iba pang mga souvenir. Ito po ay matatagpuan sa pinakaharap ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, ang pagbabasbas po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ang lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsilud po ang lahat at ating pong dasalin ang panalangin sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal. Magbahagi ng mabuting balita. Magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala kay Jesus na anak mong minamahal. Siya na nag-utos si pagdiwang itong huling hapunan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Palapit na po ang 1 ng Mayo, ang kapistahan, dakilang kapistahan ni San Jose, patron ng mga manggagawa. Kung di man po tayo nakapagsimula ng nobenaryo o pagsosyam,
may pagkakataon pa po na sa mga natitirang araw bago ang May 1, tayo po'y maging masigasig sa pagdadasal at pamimintuho kay San Jose, ang patron ng mga manggagawa, ng mga ama, ng lahat nating mga suliraning pinansyal at gampanin sa kapwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyuri. Ating baunin ang pagbabasbas ng Panginoong muling nabuhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga taong kanilang ipinagdadasal, ang mga pangalan at larawan ngayong kanilang ipinagsisimba na ngayon di namin kasama dahil di makadalo sa misa. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Ang lahat nawang ito'y magpaalala sa amin sa binyag, kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng buhay nating Panginoon, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Pumayo tayo at sama-samang kilalanin ang Panginoong Jesus na buhay Nazareno. Salamat sa Sa Diyos. Diyos. Happy Easter po sa lahat. Sabay-sabay. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva!